Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at pag-ibig? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay kung saan ang karangyaan ay may katumbas na kasinungalingan at ang pagmamahal ay susubukin hanggang sa huling hibla ng katatagan nito. Sabi nila, ang isang pagsasamang binuo sa pag-ibig ay ang pinakamatibay na pundasyon. Ngunit paano kung ang pundasyong iyon ay biglang guguho dahil sa isang lihim mula sa nakaraan? Isang lihim na may dalang dalawang inosenteng mukha na siyang babago sa lahat. Halina't pakinggan natin ang kwento ni na Alon at Liwayway sa unang kabanata, ang hindi inaasahang bisita. Ang malamig na hangin ng gabi ay marahang humahaplos sa kanyang balat habang nakatayo si Liwayway sa balkonahe ng kanilang mansyon sa Azotea Heights. Mula roon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang karagatan ng mga bituin sa lupa na tila sumasalamin sa kaligayahan ng kanyang puso. Ika-10 anibersaryo nila ni Alon, isang dekada. Sa loob, ang mahinang tugtog ng isang klasikong piano ay nagbibigay kulay sa kanilang pribadong selebrasyon. Ang hapagkainan ay perpektong inihanda, 2 kandila, mga rosas na paborito niya, at ang paborito nilang alak. Lumapit si Alon mula sa kanyang likuran. Ang mga braso nito ay marahang yumakap sa kanyang baywang. Isinandal ni Liwayway ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa, ninamnam ang pamilyar na pakiramdam ng seguridad at pagmamahal. Nagugustuhan mo ba, mahal ko? Bulong ni Alon, ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga. Sobra, sagot ni Liwayway, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit naman simpleng salu-salu lang, basta't kasama ka, sapat na sa akin. Hindi pwede ang simple lang. You deserve all of this, Liway. Lahat ng ito, sabi ni Alon, ang kanyang kamay ay ikinumpas, sakop ang marangyang tanawin sa kanilang harapan. Lahat ng pinaghirapan ko. Para sa'yo. Para sa pamilya natin. Humarap si Liwayway at hinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa. Tinitigan niya ang mga mata nito, mga matang 10 taon na niyang tinititigan, pero hanggang ngayon ay nagpapatibok pa rin ng kanyang puso. Ikaw, Alon, ikaw lang ang kayamanan ko. Nagnakaw si Alon ng isang mabilis na halik. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din Ang kanilang matamis na sandali ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog. Ang doorbell. Nagtaka sila pareho. Alam ng lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya na ang gabing ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila, isang maliit na kunot ang lumitaw sa noo ni Alon. Hayaan mo na ang katulong ang magbukas, sabi niya, nais bumalik sa kanilang paglalambingan. Ngunit may kung anong kaba ang biglang kumalat sa dibdib ni Liwayway. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ako na, baka importante, sabi niya at marahang kumala sa yakap ng asawa. Pagbaba niya sa ingrandeng hagdanan, muling tumunog ang doorbell. Mas apurado sa pagkakataong ito. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Pagpihit niya sa seradura ng malaking pinto, bumungad sa kanya ang isang tanawing magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang babae ang nakatayo roon. Mukha itong pagod at balisa. Ang kanyang damit ay simple ngunit malinis. Ang kanyang kagandahan ay hindi maikakaila kahit na may bakas ng hirap sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang 2 batang babae na hawak nito sa magkabilang kamay. Magkamukhang magkamukha sila. Marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. Ang kanilang mga mata ay malalaki at bilog, puno ng pagtataka habang nakatingin sa laki ng bahay. At sa mga matang iyon, sa hugis ng kanilang mga mukha, may nakita si Liwayway na isang bagay na sobrang pamilyar, isang bagay na araw-araw niyang nakikita sa salamin
kapag tinitignan niya ang kanyang asawa. Sino po sila? Tanong ni Liwayway, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang babae ay huminga ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ako si Mahalina, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Siya si Tala, at ito naman si Sinag. Ano ang kailangan ninyo? Bumaba ang tingin ni Mahalina sa sahig bago muling tumingin ng diretso kay Liwayway. Kailangan kong makausap si Alon Monteverde. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Liwayway ang mga yabag ng kanyang asawa sa likuran. Sino yan, mahal? Paglingon ni Liwayway, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon. Mula sa pagtataka, ito ay naging pagkalito. At pagkatapos ay isang pagkabiglang hindi maitago. Nanigas ito sa kinatatayuan. Ang mga mata ay nakapako sa babae at sa dalawang bata. Ang mundo ni Liwayway ay tila bumagal. Alon, sabi ni Mahalina, ang kanyang boses ay naglalaman ng pait at pagsusumamo. May isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Sila ang mga anak mo. Ang apat na salitang iyon ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Liwayway. Bawat salita ay isang dagok na unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Alon, naghahanap ng pagtanggi, ng galit, ng kahit anong reaksyon na magsasabing kasinungalingan ng lahat. Ngunit ang nakita niya ay katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Ang kulay sa mukha ni Alon ay nawala, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi niya kayang itanggi. Nagsimulang magkwento si Mahalina. Ang mga salita ay dumadaloy na parang isang ilog ng pighati. Isang business conference sa Cebu 5 taon na ang nakalipas. Isang gabing pareho silang nag-iisa. Isang pagkakamali. Sinabi niyang sinubukan niyang hanapin si Alon noon pa, ngunit natakot siya. Ngayon, wala na siyang mapuntahan. Kailangan ng mga anak niya ng isang ama. Hindi na marinig ni Liwayway ang mga detalye. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Para siyang nalulunod sa gitna ng sarili niyang tahanan. Wala siyang sinabi. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang nakakamanhid na lamig ang gumapang sa buong katawan niya. Marahan siyang tumalikod, bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang isang mabigat na pasanin. Iniwan niya si Alon doon, nakatayo, gulong-gulo, habang kaharap ang bunga ng isang pagkakamaling ngayon lang niya nalaman. Pagpasok niya sa kanilang silid, doon lamang siya huminga. Isang malalim at nanginginig na paghinga. Hindi siya umiyak, tumingin lang siya sa bintana, sa parehong tanawin ng syudad na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Ngayon ay huminga. Ang mga ilaw na iyon ay tila nanunuya, mga saksi sa biglaang pagguho ng kanyang perpektong mundo. Ilang minuto ang lumipas bago niya narinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Alon. Hindi siya lumingon. Liway! Nagsimula si Alon, ang boses ay basag. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi ko alam? Hindi ko matandaan ng malinaw. Lasing ako noon. Liway, patawarin mo ako. Nanatili siyang tahimik. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng asawa, isang tunog ng pagkatalo at pagkalito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga salitang tatatak sa kanyang isipan at sisira sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang desisyon ni Alon, isang desisyong ginawa nito ng mag-isa. Hindi ko sila pwedeng palayasin, Liway. Mga anak ko sila. Sabi nito mula sa may pintuan. Dito muna sila titira. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang tuluyang pagkabiyak ng kanyang puso. Sa gabing dapat sana ay selebrasyon ng kanilang pagmamahalan, binuksan ng kanyang asawa ang kanilang tahanan para sa buhay na katibayan ng kanyang kataksilan. Ang giyera para sa kanyang pamilya ay nagsimula na at pakiramdam niya, sa unang hakbang pa lang, ay talo na siya. Ang unang umaga, matapos ang bagyo, ay laging puno ng katahimikan.
Isang katahimikang hindi nangangahulugan ng kapayapaan, kundi ng pagtantiya sa pinsalang idinulot ng nagdaang unos. Sa mansyon ng mga Monteverde, ang katahimikan ay may kasamang bigat, isang bigat na halos hindi na kayang buhatin ng isang pusong nasugatan. Paano ka kikilos sa sarili mong pamamahay kung ito'y naging teritoryo na rin ng iba? Paano mo haharapin ang bawat umaga kung ang iyong katabi sa higaan ay may anino na ng pagkakamali? Ito ang simula ng pagsubok para kay Liwayway, ang simula ng mga araw na ang bawat ngiti ay may pagdududa at ang bawat salita ay kailangang timbangin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanilang silid kainan ay tila walang init. Para kay Liwayway, ang lahat ay malamig. Ang kapeng hinahalo niya ay lumamig na, hindi man lang niya natikman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nangyayari sa kabilang dulo ng kanilang mahabang lamesa. Ang espasyong dati ay para lamang sa kanilang dalawa ni Alon ay isa ng dulaan. Dahan-dahan lang tala, malambing na sabi ni Alon habang maingat na hinihiwa ang pancake para sa isa sa kambal. Sinag, gusto mo pa ba ng juice, anak? Ang salitang anak ay tumusok sa pandinig ni Liwayway. Kahit 10 taon na silang kasal, hindi pa sila nabibiyayaan ng sarili nilang anak. Isang bagay na matagal na nilang ipinagdarasal. At ngayon, sa isang iglap, heto si Alon, nagiging isang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata para sa mga anak ng ibang babae. Si Mahalina ay tahimik na kumakain, isang imahe ng isang kahabag-habag na ina. Paminsan-minsan, titingin ito kay Alon na may ngiti ng pasasalamat. Isang ngiting para kay Liwayway ay puno ng panunuya. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya lamang ay isang malakas na sigaw na siya ang nagwagi. Mahal, hindi ka pa kumakain. Puna ni Alon, sa wakas ay napansin din siya. Ngunit ang tono nito ay hindi na kasing lambing ng dati. May halong pagkailang at pag-iwas. Nawalan ako ng gana, mahinang sagot ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tasa. Naramdaman niya ang titig ni Mahalina sa kanya, isang titig na puno ng pag-usisa. Ang katahimikan ay muling pinutol ng tunog ng doorbell. Isang tunog na ngayon ay kinatatakutan na ni Liwayway. Ako na, mabilis na sabi ni Elon, tila naghahanap ng dahilan para makatakas sa tensyon sa lamesa. Ilang sandali pa, bumalik si Alon na kasama ang taong itinuturing nitong kapatid, si Castilla Cortez, ang kanyang best friend at business partner. Pare, narinig ko ang balita. Dumeretsyo na ako dito, sabi ni Castilla. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Alon. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Liway, kumusta ka? I'm so sorry nangyari ito. Pilit na ngumiti si Liwayway. Ayos lang ako, Kas. Isang kasinungalingan. Umupo si Castilla sa tabi ni Elon. Pinakilala ni Alon si Mahalina. Nagbatian sila na parang dalawang estranghero, ngunit may kung anong mabilis na dumaan sa mga mata ni Castilla na hindi nakaligtas sa paningin ni Liwayway. Isang kislap ng pagkilala? O guni-guni niya lang ba iyon? Pare, pwede ba tayong mag-usap sa labas saglit? Sabi ni Castilla kay Alon. Tumango si Alon at sumunod dito palabas sa hardin. Naiwan si Liwayway kasama si Mahalina at ingkambal. Ang tensyon ay mas lalong bumigat. Mula sa bintanang salamin, kitang-kita niya ang dalawang lalaki na seryosong nag-uusap. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ni Castilla, ang paraan ng pagtapik nito sa likod ni Alon na parang sinasabing, nandito lang ako para sa'yo. Mukhang mabuting kaibigan si Castilla. Ngunit bakit mayroon siyang nararamdamang kakaiba? Bakit parang may mali? Pagbalik nila sa loob, sinabi ni Elon, kailangan kong pumasok sa opisina. May emergency meeting daw. Kas, ikaw na muna ang bahala dito. Walang problema, pare. Ako ang sasama
kay Mahalina para bumili ng mga damit at gamit para sa mga bata. Alok ni Kastila. Liway, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumangulang si Liwayway. Habang naghahanda si Alon para umalis, nagpaalam si Kastila para pumunta sa banyo. Dumaan ito malapit sa kinauupuan ni Mahalina. Sa isang segundo, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang ngiti, walang salita. Ngunit may nakita si Liwayway, isang tingin ng pagkakaintindihan, isang senyales na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Napakabilis nito na kung hindi lang siya alerto, iisipin niyang imahinasyon niya lang ang lahat. Nang makaalis na si Alon at Kastila kasama ang pamilya nito, naiwan si Liwayway sa katahimikan ng malaking bahay para siyang isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Kinagabihan, habang inaayos niya ang guest room kung saan pansamantalang natutulog si Mahalina at ang mga bata, narinig niyang may kausap ito sa telepono sa may balkonahe. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya ng walang ingay. Ang boses na kanyang narinig ay malayong malayo sa mahinhin at kahabag-habag na Mahalina na kilala niya. Ito ay matigas at may diin. Oo, nandito na kami. Siguraduhin mong maayos ang lahat dyan. Hindi pwedeng magkamali. Nakuha ko na ang tiwala niya. Basta ipadala mo na ang kailangan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Sino ang kausap nito? Anong hindi pwedeng magkamali? Mabilis siyang umalis bago pa siya mapansin. Ang duda sa kanyang puso ay nagsisimula nang magkaroon ng ugat. Kinabukasan, habang naglilinis ang katulong sa guest room, may nakitang isang lumang pitaka na nahulog sa ilalim ng kama. Iniabot ito kay Liwayway. Ma'am, baka po kay Maam Mahalina ito. Hawak ang pitaka, may kung anong nag-udyok sa kanya. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang resibo at isang maliit na halaga. Ngunit, sa isang tagong bulsa, may isang bagay na nakatupi. Isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon ni Mahalina, nakangiti at nakaakbay sa isang binatang lalaki. Ang lalaki ay payat pa noon, ngunit ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay hindi maipagkakaila. Kilalang-kilala niya ito. Ito ay si Kastila. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mong subukang pulutin ang bawat piraso. Ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Laging may mga lamat na magpapaalala ng sakit ng pagkasira. Para kay Alon, ang litratong hawak ng kanyang asawa ay isang bato na inihagis sa salamin ng kanyang mundo. Ngunit kaninong salamin ang kanyang poprotektahan? Ang pagsasama nila ni Liwayway o ang pagkakaibigan nila ni Kastila? Sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang katotohanan, isang pader ang unti-unting itatayo, isang pader na maghihiwalay sa dalawang pusong minsan ay iisa ang tinitibok. Gabi na nang matagpuan ni Alon si Liwayway sa kanilang silid. Hindi ito umiiyak. Mas malala pa roon, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit isang mapanganib na klase ng kalmado. Para itong dagat, bago ang isang malakas na bagyo, walang salitang namutawi sa bibig nito. Iniabot lang nito ang isang kupas na litrato. Kinuha ito ni Alon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pagod mula sa maghapong pag-iisip ay biglang napawi at napalitan ng matinding pagkabigla. Ang dalawang tao sa litrato, si Mahalina at si Kastila, ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan magkasama sa isang pirasong papel. Ano to, Liway? Saan mo ito nakuha? Tanong niya. Ang boses ay nagpapakita ng pagkataranta. Hindi iyan ang tanong, Alon, sagot ni Liwayway. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang tanong ay, sino sila?
Bakit magkasama ang babae mo at ang matalik mong kaibigan sa isang litrato? Ang mga salitang babae mo ay parang sampal. Nasaktan si Alon hindi lang dahil sa akusasyon, kundi dahil alam niyang may bahid ito ng katotohanan. Ngunit ang makita si Castilla sa litrato ay nagdulot ng ibang klase ng gulo sa kanyang isipan. Si Cas, ang kanyang kapatid? Imposible. Hindi ko alam, Liway. Maniwala ka. Sabi niya, ang kanyang pagtatanggol ay nagsisimula ng manghina. Wala akong alam dito. Kakausapin ko siya. Kakausapin ko si Cas. At ano ang sasabihin mo sa kanya? May panunuyang sabi ni Liwayway, tatanungin mo kung bakit hindi niya sinabi sa'yo na kilala niya pala ang babaeng sumira sa pamilya natin. Hindi na nakasagot si Alon. Ang bigat ng sitwasyon ay dumadagan sa kanya. Ang kasalanang akala niya, ama, ay siya lang ang may pasanin. Ngayon ay may kasabwat na. Isang kasabwat na hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, hindi na hinintay pa ni Alon na pumasok si Castilla sa opisina. Maaga pa lang ay pinuntahan na niya ito. Sa loob ng marangyang opisina ni Castilla, nasalamin din ng tagumpay na pinagsamahan nila, inilapag ni Alon ang litrato sa lamesa. Ipaliwanag mo to, Cas, tumingin si Castilla sa litrato. Sa isang iglap, nakita ni Alon ang pagkabigla sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis din itong napalitan ng isang malungkot na pagbuntong hininga. Umupo ito ng mabigat sa kanyang silya, tila may isang mabigat na lihim na matagal na nitong dinadala. Pare, nagsimula si Castilla. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, dapat sinabi ko sa'yo noon pa. Kumunot ang noo ni Alon. Ang alin? Nakilala mo siya? Higit pa roon, Elon, sabi ni Castilla, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Magkababata kami ni Halina. Taga-isang probinsya lang kami. Matagal na kaming walang balita sa isa't isa hanggang sa nagkita kami ulit noong isang araw dito sa bahay ninyo. Pare, nagulat din ako. Hindi ko alam na siya pala ang babaeng tinutukoy mo. Ang paliwanag ni Castilla ay simple at direkta, ngunit para kay Alon, ito'y perpektong akma sa sitwasyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Alon, ang galit ay napapalitan na ng pagkalito. Dahil ayokong makadagdag sa gulo, pare. Tumaas ang boses ni Castilla, puno ng hinanakit. Nakita ko kung gaano ka na nahihirapan. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Liwayway. Kung sinabi ko pa, ano ang iisipin ninyo? Nakasabwat ako? Na may alam ako? Pare, pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, ito ang iisipin mo sa akin? Ang mga salita ni Castilla ay tumama sa puso ni Alon, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid, nasasaktan dahil sa kanyang pagdududa. Naramdaman ni Alon ang isang pamilyar na damdamin. Ang pagkakasala. Hindi pare, hindi sa ganoon. Alam mo, Alon, pagpapatuloy ni Castilla, mas kalmado na ngayon. Ang totoong may kasalanan dito ay ikaw. Nagkamali ka. At ngayon, hinahayaan mong sirain ang pagkakamaling iyon, hindi lang ang pamilya mo, kundi pati na rin ang tiwala mo sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Si Liwayway, nasasaktan yan kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. Unawain mo. Ang sinabi ni Castilla ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Alon. Tama si Cas, ito ay kasalanan niya. At ang pagdududa ni Liwayway ay sintomas lang ng malalim na sakit na idinulot niya. Pag-uwi ni Alon sa bahay ng gabing iyon, dala niya ang isang desisyon. Nakita niya si Liwayway na naghihintay sa sala. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa at pag-aabang. Nakausap mo na siya? Tanong nito. Oo, sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Dumiretso siya sa bar at nagsalin ng alak. Anong sabi niya? Humarap si Alon. Ang kanyang mga mata ay malamig at malayo. Nakausap ko na si Cas. Magkababata lang sila. Walang mali siya doon. Nagkataon lang. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye.
Hindi na niya ikinuwento ang pag-uusap nila. Sa kanyang isip, tapos na ang usapan. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Liwayway. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin. Ganoon lang at naniwala ka agad? Liway, itigil mo na to. Mariing sabi ni Elon, isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. This is my mistake. This is my responsibility. Hayaan mo akong ayusin ito sa paraan ko. Ang kailangan ko mula sa iyo ay suporta, hindi pagdududa sa lahat ng tao sa paligid ko. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang init sa pagitan nila. Hindi na kumibo si Liwayway. Hindi na ito nakipagtalo. Tumayo lang ito roon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagkabigo. Isang pagkabigo hindi sa kasinungalingan ng iba, kundi sa pagiging bulag ng lalaking pinakamamahal niya. Tinalikuran siya ni Alon at umakyat sa hagdan. Para sa kanya, nailigtas niya ang pagkakaibigan nila ni Castilla. Ang kailangan na lang niyang gawin ay pamahalaan ang selos ng kanyang asawa. Hindi niya alam na sa pagtalikod niya, tuluyan na niyang itinulak si Liwayway na kumilos ng mag-isa. Naiwang mag-isa sa sala, dinukot ni Liwayway ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang batang abogado na minsan ay tinulungan ni Alon na makapagtapos ng pag-aaral. Pinindot niya ang call button. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Mike, sabi niya, kailangan ko ng tulong mo. Ipaimbestiga mo ang babaeng iyan. 46.5. Kapag ang isang tao ay napunta sa isang sulok kung saan wala nang makikinig at maniniwala, dalawa lang ang maaari niyang gawin, sumuko o lumaban ng mag-isa. Para kay Liwayway, ang pagsuko ay hindi kailanman naging pagpipilian. Sa ilalim ng isang bubong na puno ng pagkukunwari, sa gitna ng mga ngiting peke at mga yakap na walang init, isang babae ang magsisimulang maghanap ng katotohanan. Ang bawat impormasyon ay isang sinag ng pag-asa, ngunit ito rin ay isang hakbang palapit sa isang mas madilim at mas mapanganib na sikreto. Ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ng mga Monteverde ay naging isang ehersisyo ng pagpipigil para kay Liwayway. Natutunan niyang ngumiti kahit ang kanyang puso ay dinudurog. Natutunan niyang tumango habang si Alon ay nagkukwento tungkol sa nakakatuwang ginawa ng kambal. Natutunan niyang maging isang anino sa sarili niyang pamamahay, isang tahimik na tagamasid. Ngunit, sa likod ng kanyang mapayapang maskara, ang kanyang isip ay walang tigil sa pagtakbo. Bawat kilos ni Mahalina, bawat salita ni Castilla tuwing bibisita ito, bawat pag-iwas ng tingin ni Alon, lahat ay kanyang itinatala sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanilang library, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Alam niyang si Mike na iyon. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. "Liway, si Mike to," sabi ng boses sa kabilang linya. "Nasa labas ako ng subdivision ninyo. Pwede ka bang lumabas saglit? May ibibigay ako sa iyong folder." "Sige, parating na ako," mabilis niyang sagot. Nagdahilan siyang bibili lang ng gamot sa malapit na botika. Ang maikling biyahe palabas ng gate ay ang pinakamahaba sa kanyang pakiramdam. Nakita niya ang sasakyan ni Mike na nakaparada sa di kalayuan. Mabilis siyang lumipat sa sasakyan nito. "Salamat sa pagpunta, Mike," sabi niya habang inaabot nito ang isang brown folder. "Walang problema. Ito ang mga initial findings ko," sabi ni Mike. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Base sa mga sinabi mo, sinimulan ko sa background check. Mahirap, Liway. Halos walang digital footprint. Pero
may nahanap ako. Unang-una, walang record. Si Mahalina Reyes ng anumang lehitimong trabaho sa nakalipas na 5 taon. Pero base sa mga bank records na nakuha ng tao ko, may mga malalaking cash deposit na pumapasok sa account niya every few months, galing sa iba't ibang sources. Hindi tugma sa sinasabi niyang simpleng pamumuhay. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ibig sabihin, may nagpopondo sa kanya. Pagpapatuloy ni Mike. At pangalawa, at ito ang mas importante, pinuntahan ng investigator ko ang ospital sa Cebu na sinabi niyang pinanganakan ng kambal. Liway, walang record ng isang Mahalina Reyes na nanganak doon sa buong taon na yon. Walang record ni Natala at sinag David o Monteverde. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sigurado ka ba, Mike? 100%. Either nagsisinungaling siya tungkol sa ospital o hindi na tinapos ni Mike ang sasabihin. Hindi na kailangan. Pareho na sila ng iniisip. Pagbalik niya sa bahay, dala-dala niya ang folder na parang isang bomba. Ang pagdududa niya ay mayroon ng basehan. May pag-asa. Ngunit kailangan niya ng isang bagay na hindi kayang itanggi ni Alon. Isang bagay na panghahawakan niya. Kinahapunan, habang nasa hardin si Alon kasama ang kambal, nakita ni Liwayway ang kanyang pagkakataon. Pumasok si Mahalina sa sala, may dalang isang photo album. Alon, halika! Tignan mo to! Malambing na tawag ni Mahalina, sapat na para marinig ni Liwayway sa itaas. Mga baby pictures ni Natala at Sinag. Bumaba si Liwayway at nakita niya ang eksena. Si Alon ay nakaupo sa sofa, karga ang 2 bata sa magkabilang hita. Si Mahalina ay nakaupo sa tabi nila, masayang itinuturo ang mga litrato. Mukha silang isang perpektong pamilya. Tita Liway, look! Sabi ni Sinag, itinuturo ang isang litrato. Daddy is so gwapo! Ngumiti si Mahalina sa kanya. Isang ngiting mapang-asar. Pasensya na, Liway, masyado lang nasasabik ang mga bata sa kanilang ama. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang sinasadya ito ni Mahalina. Tumingin siya kay Alon, naghahanap ng kahit anong reaksyon, ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pagtawa kasama ang mga bata. Bulag sa nangyayaring digmaan sa pagitan nilang dalawa. Hindi na niya kinaya. May kukunin lang ako sa taas, sabi niya at mabilis na tumalikod. Sa halip na pumunta sa kanilang silid, dumiretso siya sa guest room. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng ebidensya. Pumasok siya at agad na hinanap ng kanyang mga mata ang suklay na laging ginagamit ni Mahalina para sa kambal. Nandoon ito sa ibabaw ng dresser. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ito. May ilang hibla ng buhok na naiwan dito. 2 magkaibang hibla, parehong mahaba at itim. Mula kina Tala at Sinag, mabilis niyang kinuha ang isang maliit na plastic na ziplock mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na ilang araw na niyang inihanda. Maingat niyang inilagay ang mga hibla ng buhok sa loob. Itinago niya ito ng maigi. Ito na iyon, ang susi sa lahat. Nakahinga siya ng maluwag. May hawak na siyang alas. Paglabas niya ng silid, saktong mag-ring ang kanyang telepono. Si Mike ulit. Ang bilis naman. Naisip niya, sasabihin na sana niya ang tungkol sa nakuha niyang buhok. Liway, sabi ni Mike sa kabilang linya. Ngunit iba ang tono nito ngayon. May halong pagmamadali at panganib. Mike, may nakuha na ako. Buhok. Pwede na nating ipa-DNA test. Mamaya na yan, putol ni Mike sa kanya. May mas importante akong sasabihin. May nakuha ang tao ko mula sa isang source. Sa City Hall, kopya ng birth certificate ng kambal. Ipinadala niya sa akin ang litrato. Anong meron? Kinakabahang tanong ni Liwayway. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Mike sa kabilang linya na tila nag-aalangang sabihin ang balita. Liway,
may mas malaki tayong problema. Ano iyon, Mike? Sabihin mo na. Ang pirma ng doktor, ang selyo ng ospital, kinumpirma ng source ko. Huminto ito saglit at ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang nagpaguho sa sahig na kanyang kinatatayuan. Mukhang peke ang mga birth certificate. Ang isang ahas ay umaatake sa dalawang paraan. Una, sa pamamagitan ng kanyang kamandag na unti-unting lumalason sa sistema, at pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang biglaang paglingkis na dudurog sa biktima. Para kay Alon Monteverde, ang lason ay nagsimula ng kumalat sa pundasyon ng kanyang pinaghirapang imperyo, habang ang paglingkis naman ay nagsisimula na sa loob ng kanyang tahanan, kung saan ang inosenteng isipan ng mga bata ang ginagamit na sandata. Dalawang magkaibang atake mula sa iisang ahas na may dalawang ulo. Isang malamig na tensyon ang bumalot sa conference room ng Monteverde Holdings International. Ang mga mukha ng board members, mga taong matagal nang nagtitiwala kay Alon, ay ngayon puno ng pag-aalinlangan. Si Alon ay nakatayo sa unahan, pilit na pinapakita ang kumpiyansa habang tinatalakay ang quarterly profits, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa hangin. At kaya naman, pagtatapos niya sa kanyang presentasyon, naniniwala akong ang direksyon na ating tinatahak ay magdudulot ng mas malaking paglago para sa kumpanya. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago tumayo si Mr. Jimenez, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Maganda ang mga numero, Alon, sabi nito. Ang boses ay magalang ngunit may diin. Pero hindi lang numero ang nagpapatakbo ng isang kumpanya, reputasyon din. At nitong mga nakaraang linggo, may mga naririnig kaming nakakabahalang mga usap-usapan. Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang batok. Alam niya kung saan ito papunta. Mga usap-usapan tungkol sa personal na buhay mo, pagpapatuloy ni Mr. Jimenez. Isang eskandalo na maaaring makaapekto sa imahe ng ating kumpanya. Bago pa man makasagot si Alon, mabilis na tumayo si Castilla sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding suporta. Mga Ginoo, sabi ni Castilla, ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Kilala natin si Alon. He is a man of integrity. Ang anumang personal na issue na kanyang kinakaharap ngayon ay isang pribadong bagay na hindi dapat makaapekto sa ating tiwala sa kanyang kakayahan bilang CEO. Sa unang pandinig, ito ay isang pagtatanggol. Ngunit narinig ni Alon ang mga salitang ginamit ni Castilla, personal na issue, pribadong bagay. Hindi nito itinanggi ang chismis. Sa halip, kinumpirma pa nito na mayroon ngang problema. Ang mga board members ay nagkatinginan. Ang kanilang mga pagdududa ay mas lalo pang lumalim. Salamat sa iyong suporta, Cas, sabi ni Alon, pilit na ngumingiti, habang sa loob-loob niya ay nagsisimula ng mabuo ang isang pakiramdam ng pagkakanulo. Bakit ganito ang paraan ng pagtatanggol ni Castilla? Pagkatapos ng tensyonadong pulong, sinundan ni Alon si Castilla sa opisina nito. Anong nangyari doon, Cas? Tanong niya, hindi na maitago ang iritasyon. Pare, anong magagawa ko? Sagot ni Castilla, bumuntong hininga. Kumalat na ang balita. Ang ginawa ko lang ay subukang kontrolin ang pinsala. Kailangan nating ipakita na kahit may problema ka, matatag pa rin ang kumpanya. I'm on your side, always. Muli, ang mga salita ay tama, ngunit ang pakiramdam ay mali. Tinapik ni Castilla ang kanyang balikat. Umuwi ka na muna, Alon. Magpahinga ka. Ako na ang bahala dito. Nagpasalamat si Alon, ngunit habang naglalakad siya palabas ng gusali, hindi niya maiwasan ang isipin na tila masaya pa si Castilla sa nangyayari. Pag-uwi niya sa bahay, umaasa siyang makakahanap ng kapayapaan, ngunit isang mas masakit na komprontasyon ang naghihintay sa kanya. Naabutan niya si Liwayway na nakatayo sa may hagdanan, ang mukha
ay namumutla. Sa sala, nakaupo ang kambal sa sofa. Si Sinag ay umiiyak habang si Tala naman ay nakayakap dito. Ang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Liwayway. Anong nangyayari dito? Mahinahon ngunit mariing tanong ni Alon. Papa! Sigaw ni Sinag nang makita siya. Tumakbo ito palapit at yumakap sa kanyang mga binti. Ang munting katawan ay nanginginig. Papa, Tita Liway is mad. She's going to hurt us daw? Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Alon. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Ngunit ang nakita niya ay isang nanlalamig na galit. Ano na naman to, Liway? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ng batang yan, Alon. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Maghapon lang akong nasa silid. Ngayon ko lang sila nakita pagbaba ko. Lumapit si Mahalina mula sa kusina. May dalang isang baso ng tubig. Ang kanyang muka ay puno ng pag-alala. Hayaan mo na, Liway. Baka naman may nasabi ka lang na hindi mo sinasadya. Mga bata lang yan. Ang paraan ng pagsasalita ni Mahalina ay malumanay. Ngunit ang epekto ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Pinalabas nitong si Liwayway talaga ang may kasalanan. Ang stress mula sa opisina, ang takot na nararamdaman niya para sa kumpanya, at ngayon ang makita ang takot sa mga mata ng mga batang itinuturing na niyang anak. Lahat ay sumabog sa loob ni Alon. Ang lahat ng galit at frustrasyon na iyon ay kailangan niyang maibunton sa isang tao. Liway, mag-usap tayo sa taas. Ngayon din. Sa loob ng kanilang silid, nagsimula ang pinakamalaking pagtatalo nila sa loob ng 10 taon. Ano ba ang problema mo? Sigaw ni Alon. Hindi ka na ba talaga titigil? Una, si Cass. Ngayon naman, mga bata ang pinagdidiskitahan mo. Anong klasing tao ka? Ako pa ngayon ang masama? Hindi makapaniwalang sagot ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alon, ginagamit lang nila ang mga bata laban sa akin. Hindi mo ba nakikita? Pinapaikot ka lang nila. Ang nakikita ko ay isang asawang puno ng selos at galit. Ganti ni Alon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo matanggap na nagkamali ako, kaya lahat na lang dinadamay mo. Hindi yan totoo. Ang gusto ko lang ay malaman mo ang katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan, Liway, ay ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang bagay ang lumabas sa bibig ni Liwayway. Isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Isang katotohanang natuklasan niya na hindi pa niya atawhan diyang sabihin. Ngunit dahil sa tindi ng sakit, ito'y lumabas na parang lason. Hindi mo sila anak, Alon! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Hindi sila sayo. Ang silid ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tinitigan siya ni Alon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Para sa kanya, iyon na ang pinakamasakit na salitang maaari niyang marinig mula sa kanyang asawa. Isang akusasyong ipinanganak mula sa purong galit at paninibugho. Ang kanyang pagod, galit at pagkalito ay nag-converge sa isang aksyon na pagsisisihan niya habang buhay. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang tunog ng kanyang palad na dumadapo sa pisngi ni Liwayway ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw nila. Natigilan si Liwayway. Ang kamay ay dahan-dahang idinampi sa kanyang namumulang pisngi. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay nasa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang asawa. Hindi na may galit, kundi may isang malalim na kalungkutan. Sa isang sampal, winasak ni Alon ang lahat ng natitira sa kanila. Walang salitang namutawe. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid, palabas ng kanilang buhay. Iniwan si Alon na nakatayo roon, nakatingin sa sarili niyang kamay, nanginginig,
habang dahan-dahang nauunawaan ang bigat ng kanyang nagawa. May mga sandali sa ating buhay kung kailan pakiramdam natin ay wala nang natira. Ang tahanang minsan ay naging kanlungan ay isa ng malamig na gusali. Ang pag-ibig na minsan ay naging lakas ay isa ng sugat na walang lunas. Ito ang sandali ng all is lost, ang pinakamadilim na gabi ng kaluluwa. Para kay Liwayway, ang gabing iyon ay dumating sa anyo ng isang sampal at sa pagtalikod ng lalaking kanyang minahal. Ngunit madalas, sa pinakamadilim na sandali natin, natatagpuan ang isang uri ng liwanag. Ang liwanag ng katotohanang matagal nang naghihintay na mabunyag. Ang hapdi sa pisngi ni Liwayway ay wala ng luhang katumbas. Habang bumababa siya sa engranding hagdanan, ang bawat baitang ay isang paalala ng 10 taong kanyang ibinigay. 10 taong parang bulang naglaho dahil sa isang sampal. Ang kanyang mga paa ay mabibigat, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Wala siyang nilingon. Hindi niya tinignan ang sala kung nasaan si Mahalina, na marahil ay nagbubunyi na sa tagumpay. Hindi niya pinansin ang mga mata ng mga katulong na puno ng awa at pagtataka. Dumiretso siya sa pinto at lumabas sa malamig na gabi. Ang tanging dala niya ay ang kanyang purse kung saan nakatago ang kanyang telepono at ang maliit na ziplock na naglalaman ng mga hibla ng buhok, ang tanging pag-asa na natitira sa kanya. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan, isang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Mike. "Liway, nakita ko ang tawag mo kanina. Naputol. Sinubukan kitang tawagan ulit pero hindi ka na sumasagot. Nag-alala ako kaya pumunta na ako dito." Sabi nito, bakas sa boses ang pagmamadali. "Anong nangyari? Bakit ka nasa labas?" Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang bumigay. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Napahagulgol siya hindi dahil sa sakit sa pisngi, kundi sa sakit ng pagkawasak ng lahat ng kanyang pinahalagahan. "Mike, wala na," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. "Wala na ang lahat?" Inalalayan siya ni Mike na makapasok sa sasakyan. Doon sa loob ng ligtas na espasyo na iyon, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aaway, ang kasinungalingan ng mga bata, ang sampal, ang pagtalikod ni Alon. Habang siya'y nagkukwento, si Alon naman ay naiwan sa kanilang silid na katulala. Ang kanyang kamay, ang kamay na ginamit niya para saktan ang asawa, ay nanginginig pa rin. Pinakinggan niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Liwayway papalayo sa kanilang bahay. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang pagsisisi ay unti-unting gumagapang sa kanyang sistema, ngunit huli na ang lahat. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa ay gumuho na, at sa ilalim ng mga guho, naroon ang durog nilang pagsasama. Sa kabilang banda, sa isang mamahaling bar sa lungsod, nagkakasiyahan ang dalawang tao. Isang tagay para sa tagumpay. Masayang sabi ni Castilla, itinaas ang kanyang baso. "Hindi pa tayo tapos," sagot ni Mahalina, kahit na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Uminom siya mula sa kanyang baso. "Pero malapit na. Isang malaking hakbang ang nangyari ngayong gabi. Sigurado akong hindi na babalik ang bruhang iyon. At kapag nangyari yon, mas madali ko nang makukumbinsi ang board na wala sa wisyo si Alon." Sabi ni Castilla, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa ambisyon. Isang CEO na sinasaktan ang asawa at hindi kayang kontrolin ang pamilya, hindi magandang tingnan. Sa susunod na board meeting, akin na ang lahat. "Siguraduhin mo lang, Cass," banta ni Mahalina. "Pinaghirapan ko to. Ayokong mauwi sa wala ang lahat ng pag-arte ko." "Huwag kang mag-alala, mahal," sabi ni Castilla.
Hinawakan ang kamay ni Mahalina sa ibabaw ng lamesa. Akin na ang lahat. Atin na ang lahat. Samantala, sa apartment ni Mike, matapos kumalma, ipinakita ni Liwayway ang ziplock na may lamang buhok. Ito na lang ang pag-asa ko, Mike. Sabi niya, ang boses ay pagod ngunit determinado. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Gagawin natin yan, Liway, tiniyak ni Mike. Pero bago yan, mayroon akong kailangan ibigay sa'yo. May kinuha si Mike na isang sobre mula sa kanyang briefcase. Iniabot niya ito kay Liwayway. Ano to? Kanina pa dapat ito. Dumating ang resulta mula sa laboratory. Ang pinadala mong sample ng buhok ni Alon mula sa suklay niya at ang mga buhok na nakuha mo mula sa mga bata. Pinatakbo ko na agad. Di ang puso ni Liwayway ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang papel. Hindi niya maintindihan ang mga numero at technical terms. Ang tanging hinanap ng kanyang mga mata ay ang huling linya. Ang konklusyon, nakita niya ito. Nakasulat sa malalaking letra, malinaw at hindi maipagkakaila. Probability of paternity, 0%. Ang ibig sabihin, walang pagkakataon kahit katiting na si Alon Monteverde ang ama ng kambal. Sa sandaling iyon, ang mga luhang dala ng sakit at pagkatalo ay biglang natuyo. Ang pighati sa kanyang dibdib ay napalitan, hindi ng saya, kundi ng isang bagay na mas matindi, isang malamig at matalas na galit, isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tumingin kay Mike. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy. Hindi na siya ang asawang talunan. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa isang sulok. Ngayong hawak na niya ang katotohanan, isa na siyang mandirigmang handa ng bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito ay isang multo na bumabalik sa mga sandali ng katahimikan, dalaing bigat ng mga salitang hindi na mababawi at mga kilos na hindi na maitatama. Para kay Alon, ang katahimikan ng kanyang mansyon ay naging isang kulungan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng pagkawala ni Liwayway, ngunit sa gitna ng paninisi sa sarili, isang maliit na sinag ng pagdududa ang magsisimulang tumagos, isang pagdududang magbubukas sa kanyang mga mata sa mas malaking kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay. Ang mansyon ay hindi kailanman naging ganito katahimik kahit na naroon ang tawa ng kambal at ang presensya ni Mahalina. Para kay Alon, ang bahay ay walang buhay. Ang kaluluwa nito, si Liwayway, ay wala na. Isang linggo na ang nakalipas mula nang umalis siya. Isang linggo ng mga gabing hindi siya makatulog. Binabagabag ng imahe ng kanyang asawa matapos ang sampal na iyon. Tinawagan niya ito ng ilang beses. Nag-text, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Alam niyang nasaktan niya ito ng lubusan sa paraang hindi kayang gamutin ng simpleng sorry. Ang kanyang pagsisisi ay nagbigay daan sa pagmamasid. Ngayong wala na si Liwayway, si Alon na mismo ang nakakakita sa mga bagay na dati binabaliwala niya lang. Napansin niya kung paano nag-iiba ang ugali ni Mahalina kapag wala siya sa paligid. Minsan, naabutan niya itong pasigaw na kinakausap ang isa sa mga katulong dahil lang sa maling timpla ng kape. Malayong malayo sa mahinhin at kahabag-habag na babaeng una niyang nakilala. Napansin din niya ang pagiging materyoso nito. Madalas itong nagpaparinig tungkol sa mga bagong damit, alahas o bakasyon. Noong una, ibinibigay niya ito, iniisip na paraan ito para makabawi sa mga taong nawala sa kanila. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang tila obligasyon na niya itong sundin. Isang gabi, habang nag-iinuman sila ni Castilla sa kanyang home office, muli niyang binuksan ang paksa. Pare,
Hindi ko na alam ang gagawin. Pag-amin ni Alon, hawak ang kanyang baso. Hindi na sumasagot si Liwayway. Bigyan mo lang siya ng panahon, pare. Sagot ni Kastila, tinatapik ang kanyang likod. Alam mo naman ang mga babae, madrama, babalik din yun kapag naubos na ang pera niya. Natigilan si Alon sa sinabi nito. Hindi ganoon si Liwayway. Pare, lahat ng babae ganon. Tumawang sabi ni Kastila. Ing swerte mo nga si Mahalina, simple lang. Kontento na sa kung anong maibigay mo at may 2 ka pang magagandang anak. Baka ito na ang sign. Alon, baka oras na para magsimula ka ulit. Ang suhestyon ni Kastila na iwanan na lang niya si Liwayway at magsimula ng bagong pamilya kay Mahalina ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Alon. Ito ba talaga ang payo ng isang tunay na kaibigan? Ang pagdududa ni Alon ay mas lalo pang lumaki kinabukasan. Habang naglalaro siya kasama ang kambal sa sala, narinig niya si Mahalina na may kausap sa telepono sa may kusina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Oo nga, sinabi ko nang ipadala mo na ang pera. Narinig niyang mariing sabi ni Mahalina. Huwag mo akong tinatakot. Kung babagsak ako, idadamay kita. Siguraduhin mong darating yan bago ang board meeting sa Biyernes. Napakunot ang noo ni Alon. Pera? Board meeting? Anong kinalaman ng personal nilang usapan sa board meeting ng kumpanya? Pagsapit ng hapon, habang si Mahalina ay nasa labas para mamili, naisipan ni Alon na ayusin ang mga gamit sa guest room. Balak niyang ilipat na ito sa isa sa mga master suites, isang bagay na matagal nang hinihiling nito. Habang inaayos niya ang mga unan sa kama, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim. Hinila niya ito, isang telepono, isang burner phone. Hindi ito ang teleponong laging ginagamit ni Mahalina. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, binuksan niya ito. Walang password. Ang laman nito ay iilan lang na contacts at mensahe. Binuksan niya ang inbox. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong na parang tambol habang binabasa niya ang mga mensahe. Ang bawat text ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle at habang binabasa niya, ang larawan ay unti-unting nabubuo. Isang larawan ng kataksilan at panloloko. Prom, kas maayos na, naniwala siya sa kwento ko. Akala niya magkababata lang tayo. Tanga talaga. Prom, kas huwag kang mag-alala sa pera. Papasok na sa account mo bukas. Gamitin mo para mas lalo kang maging kahabag-habag sa paningin niya. Prom, kas magaling ang pag-arte ng mga bata kanina. Galit na galit si Alon kay Liwayway. Konting tulak na lang, aalis na yun. Ang bawat mensahe ay isang sampal sa mukha ni Alon, mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya kay Liwayway. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Niloloko siya ng 2 mula pa sa simula. Si Liwayway. Tama siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang mga babala, lahat ay totoo. At siya, sa kanyang pagiging bulag at arogante, ay hindi nakinig. Siya pa ang nagalit, siya pa ang nanakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy siyang nag-scroll pababa, hanggang sa marating niya ang pinakahuling mensaheng ipinadala ni Kastila. Isang mensaheng nagpapatunay sa tunay nitong layunin. Isang mensaheng nagpaning-naning nagpayanig sa buong mundo ni Alon. From kas malapit na Mahalina, isang huling pag-arte na lang. Sa Biyernes, sa board meeting, akin na ang Monteverde Holdings. Binitawan ni Alon ang telepono na para siyang napaso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay isang lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Hindi lang ang kanyang pamilya ang target ng mga ito. Target din nila ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang mas malakas na damdamin.
ing pangungulila at paghahanap sa kaisa-isang taong naging tapat sa kanya. Kailangan niyang mahanap si Liwayway. Ngayon din, ang isang relasyong nabasag ng kasinungalingan ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. Ngunit kapag ang dalawang piraso ay muling pinagdikit ng katotohanan at pinatibay ng pagpapatawad, maaari itong maging mas matatag kaysa sa dati. Ang mga lamat ay mananatili, hindi bilang simbolo ng kahinaan, kundi bilang paalala ng isang laban na kanilang pinagtagumpayan. Sa pagitan ng galit at pagsisisi, dalawang tao ang muling magtatagpo, hindi para manumbat, kundi para magsanib. Dahil ang pinakamatibay na sandata laban sa panloloko ay ang katotohanang hawak ng dalawang taong nagkakaisa. Ang bawat ilaw ng syudad na kanyang dinaraanan ay isang patak ng asido sa kanyang mga mata. Minabuti ni Alon na magmaneho ng mag-isa. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay humahaginit sa kalsada, dala ng isang galit at pagmamadaling hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Ang mga text message ni Castilla, ang mukha ni Mahalina, ang mga babala ni Liwayway, at ang nakakabinging tunog ng sampal na ibinigay niya rito. Lahat ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Saan siya pupunta? Saan niya hahanapin ang asawa? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip, si Mike. Ang abogadong tinulungan niya, ang taong siguradong lalapitan ni Liwayway dahil alam nitong hindi na siya mapagkakatiwalaan. Ang kabalintunaan ay parang isang matalim na kutsilyo sa kanyang dibdib. Ang mga taong tinulungan niya noon ay sila ngayong tumutulong sa kanyang asawa laban sa kanya. Nang marating niya ang simpleng apartment building kung saan nakatira si Mike, nag-atubili siya. Ang isang Alon Monteverde, ang CEO, ang bilyonaryo ay natatakot kumatok sa isang pinto. Natatakot harapin ang katotohanang sinira niya. Ngunit ang galit sa mga taong nagtaksil sa kanya at ang desperadong pangangailangan na makita si Liwayway ay mas malakas. Bumaba siya ng sasakyan at halos takbuhin ang hagdanan. Kumatok siya sa pinto. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Liwayway. Hindi ang Liwayway na umiiyak at talunan na umalis sa kanilang bahay. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay kalmado. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha kundi ng isang malamig na determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, nakaukit sa kanyang mukha, ngunit nababalutan na ito ng bakal na katatagan. Liway, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay basag. Ang lahat ng galit niya kay Castilla at Mahalina ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking alon ng pagsisisi. Hindi sumagot si Liwayway. Naghihintay lang ito. Walang salita ang sapat. Walang paliwanag ang makakatumbas sa sakit na idinulot niya. Kaya ginawa ni Alon ang tanging bagay na alam niyang nararapat. Dahan-dahan, sa harap ng kanyang asawa, sa pasilyo ng isang apartment na hindi sa kanila, lumuhod siya. Ibinaba ng bilyonaryong si Alon Monteverde ang kanyang sarili. Ang kanyang tuhod ay tumama sa malamig na semento. Iniyuko niya ang kanyang ulo. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga salita ay halos pabulong, kinakain ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako, Liway. Naging tanga ako, naging bulag. Tama ka, tama ka, tama ka sa lahat. Patawarin mo ako." Mula sa pananaw ni Liwayway, ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan ay hindi ang makapangyarihang CEO na kilala ng lahat. Ito ay ang kanyang Alon. Wasak, nagsisisi, at sa wakas ay nagising. Ang pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pumasok siya sa loob at kinuha ang isang bagay. Pagbalik niya, iniabot niya kay Alon ang isang papel. Ang resulta ng DNA test. Tumingala si Alon.
Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Kinuha niya ang papel, binasa niya ang huling linya. Probability of paternity, 0%. Isang tawa, isang tawang walang saya, puno ng pait. Ang kumawala sa kanyang bibig. Niloko nila ako, sabi niya, habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita. All this time, niloko nila ako. Tumayo siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumingin kay Liwayway na may galit, kundi may paghanga at malalim na paggalang. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang burner phone at ito ang pruweba kung paano nila ginawa. Sabi ni Alon, iniabot ang telepono sa kanya. Kinuha ito ni Liwayway. Habang binabasa niya ang palitan ng mensahe ni Castilla at Mahalina, ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Ang kanyang mga hinala ay hindi lang pala tama. Mas masahol pa ang katotohanan. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong bagay, ang sakit ng kataksilan at ang nag-alab na pagnanais na lumaban. Pumasok ka, sabi ni Liwayway sa wakas. Sa loob ng apartment, kasama si Mike, inilatag nila ang lahat sa lamesa. Ang burner phone, ang resulta ng DNA test, ang mga pekeng birth certificate, ang mga bank records na nahanap ni Mike, lahat ng ebidensya ng isang masalimuot at demonyong plano. Bukas ing board meeting, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay matigas na ngayon, ang pagsisisi ay napalitan na ng determinasyon. Doon niya balak kunin ang lahat. Hahayaan natin siyang subukan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Tumingin siya kay Alon hindi na bilang isang asawang nasaktan, kundi bilang isang partner sa digmaan. Hahayaan natin siyang ilatag ang lahat ng kanyang baraha. Hahayaan natin siyang magsalita at ipahiya ka sa harap ng board. At pagkatapos, tanong ni Elon, ang kanyang tiwala ay buong-buo ng nakay Liwayway. Isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Tumingin siya sa mga ebidensyang nakalatag sa kanilang harapan, ang kanilang mga sandata. Pagkatapos, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Papasok ako at ipapakita natin sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ginalit nila ang isang Monteverde. Huminto siya saglit at ang huling sinabi niya ay isang pangako, isang banta na tatatak sa isipan ni Alon. Bukas, malalaman nila kung sino talaga ang kinakalaban nila. Ang isang paghuhukom ay hindi laging nangyayari sa loob ng isang korte. Minsan, ito'y nagaganap sa isang conference room kung saan ang mga ebidensya ay hindi mga dokumento lamang, kundi mga pira-pirasong katotohanan na bubuo sa isang larawan ng kataksilan. Ang mga hurado ay hindi mga hukom, kundi mga taong nagtiwala. At ang hatol ay hindi pagkakakulong, kundi ang pagbagsak ng isang imperyong binuo sa kasinungalingan. Ngayon ang araw ng huling pagtutuos, sa pagitan ng isang lalaking nagpapanggap na biktima at isang babaeng tumatayong mandirigma. Iisang katotohanan lang ang mananaig. Nakatayo si Liwayway sa labas ng conference room, sa likod ng malalaking pinto na gawa sa mahogany. Sa tabi niya ay si Mike. Hawak ang isang briefcase na puno ng kanilang mga sandata. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong maskara. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon na ang panahon ng paniningil. Sa loob ng conference room, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Alon ay nakaupo sa kanyang silya sa unahan, tahimik at tila wala sa sarili. Eksakto sa napag-usapan nila, mukha siyang talunan, isang perpektong pain. Sa gitna, si Castilla Cortez ay nasa kasukdulan ng kanyang pag-arte. Suot ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala habang ipinapakita ang mga
ang mga slides sa malaking screen. As you can see on the slides, mga ginoo at ginang, sabi ni Castilla, ang stock value ng Monteverde Holdings ay nagsimulang bumagsak sa nakalipas na mga linggo. At bakit? Dahil ang pundasyon ng tiwala ay nagsisimulang gumuho. Ang ating CEO, ang kaibigan kong si Alon Monteverde, huminto siya at tumingin kay Alon na may kunwaring awa. Ay dumadaan sa isang matinding personal na krisis. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan ang kanyang di umano'y eskandalo sa pamilya, ang kanyang pabago-bagong desisyon, ang kanyang pagliban sa mahahalagang pulong. Lahat ng ito ay sintomas ng isang leader na hindi na epektibo. Pagpapatuloy ni Castilla. Mahal ko si Alon, pero mas mahal ko ang kumpanyang ito. Kaya naman, sa bigat ng aking kalooban, ako ay nagmumungkahi ng isang vote of no confidence. Kailangan nating tanggalin si Alon Monteverde bilang CEO para mailigtas ang ating kumpanya. Tapos na ang kanyang talumpati. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Ang mga board members ay nag-aalangan, ngunit marami sa kanila ang tila kumbinsido na. Ito na ang sandaling hinihintay ni Castilla. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Panalo na siya! At sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng conference room ay marahang bumukas. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Liwayway. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na business dress. Buri at isre. Ngunit dala niya ito na parang isang baluti. Ang kanyang bawat hakbang sa mamahaling karpet ay may bigat at layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kahit sino. Nakapako ang mga ito sa isang tao lamang, kay Castilla Cortez. Ang ngiti sa mukha ni Castilla ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay inis, at sa isang iglap, isang kislap ng takot. Hindi niya inaasahan ito. Mrs. Monteverde, sabi ni Mr. Jimenez naguguluhan, "This is a closed-door meeting." "I know," sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat, at humihingi ako ng paumanhin sa aking paggambala. Ngunit ang pinag-uusapan ninyo ay ang kinabukasan ng kumpanya ng aking asawa at ang kinabukasan ng aking pamilya. Naglakad siya papunta sa unahan. Tumayo sa tabi ng nabiglang si Castilla. Tumingin siya sa board. Tama si Mr. Cortez sa isang bagay. Nagsimula si Liwayway na lalong ikinagulat ng lahat. Mayroong isang malaking problema na sumisira sa kumpanyang ito. Isang ahas na dahan-dahang nilalason ang pundasyon nito mula sa loob. Tumingin siya ng diretso kay Castilla. Pero nagkakamali siya kung sino ang ahas na iyon. Ibinigay ni Mike ang isang USB flash drive kay Liwayway. Isinaksak niya ito sa laptop. Ang presentasyon ni Castilla ay nawala. Ang unang lumabas sa screen ay isang luma at kupas na litrato. Si Castilla at Mahalina, masaya at magkaakbay. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ang babaeng ito ay si Mahalina Reyes. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay parang bakal. Ang babaeng dinala ni Mr. Cortez sa aming tahanan na nagpakilalang biktima. Ang babaeng sinabi niyang kababata niya lang. Sunod na lumabas sa screen ang mga kopya ng bank records, mga malalaking halaga na pumasok sa account ni Mahalina na na-trace pabalik sa mga shell companies na pagmamay-ari ni Castilla Cortez. For years, sabi ni Liwayway, Mr. Cortez has been embezzling company funds to support his secret lover, plotting to take over this company. At ang huling hakbang sa kanyang plano ay ang sirain ang aking asawa, ang aking pamilya. Ang muka ni Castilla ay namumutla na. This is absurd. Mga gawa-gawa lang yan. Hindi siya pinansin ni Liwayway. Ang sumunod na lumitaw sa screen ay ang mga text messages mula sa burner phone.
Ang buong pag-uusap nila ni Mahalina ay nakalatag para makita ng lahat ang planoy, ang panloloko, ang pag-arte, ang mga bulungan ay naging malakas na ingay. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit at galit na kanyang tiniis. Ang kanilang pinakamasamang kasinungalingan, ang huling larawan na lumabas sa screen ay ang resulta ng DNA test. Ang mga salita ay malalaki at malinaw. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa pinakailalim, ang konklusyon na tatapos sa lahat. Probability of paternity, 0%. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa kanina. Sa wakas ay tumayo si Alon, ngunit hindi na siya ang talunang CEO. Tumingin siya sa board, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Mga Ginoo, ito ang katotohanan, at ito, sabi niya, tumingin kay Kastila na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang ahas sa ating lahat. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng conference room. Ngunit hindi na si Liwayway ang pumasok. 2 unipormadong pulis ang pumasok, kasama ang isang detective. Castilla Cortez, sabi ng detective, "You are under arrest for fraud, embezzlement, and conspiracy." Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Castilla. Habang pinoposasan siya, isa pang pulis ang lumabas para arestuhin si Mahalina na naghihintay sa labas, umaasang sasalubungin ang tagumpay ni Castilla. Habang dinadaan si Castilla palabas, napatingin ito kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Ngunit si Mahalina, bago tuluyang ilabas, ay huminto. Tinitigan niya si Liwayway, hindi ng takot, kundi ng purong puot. "Hindi pa tayo tapos!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagbabanta. Bago siya tuluyang kinaladkad palayo, naiwan sa conference room ang isang nakabibinging katahimikan. Habang ang lahat ay nakatingin kay Liwayway, ang babaeng inakala nilang isang simpleng asawa lang, ngunit sa huli ay ang reynang nagligtas sa buong kaharian. Pagkatapos ng bawat bagyo, ang kalangitan ay nagiging panandaliang malinis, ngunit sa lupa, naroon ang mga bakas ng pinsala, mga sirang sanga, mga nabuwal na puno, mga bahay na nawalan ng bubong. Ang paglilinis ay hindi madali. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso ng pagpulot sa bawat piraso at pagharap sa mga kailangang ayusin. Ang tagumpay ni Alon at Liwayway ay matamis, ngunit may kasama itong pait. Dahil sa gitna ng kanilang laban, may 2 inosenteng buhay na nadamay. At ngayon din, kailangan nilang harapin ang pinakamabigat na desisyon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang 2 taong naghahanap ng tamang daan. Ang ingay ng tagumpay ay mabilis na napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Matapos ang araw ng paghuhukom, ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alon at Liwayway sa loob ng mga opisina ng abogado at ng gobyerno. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na pag-aayos. Sa loob ng opisina ni Mike, nakaupo sila sa harap ng isang social worker mula sa DSWD. Ang paksa, ang kinabukasan ni Natala at Sinag, si Mr. Cortez at Miss Reyes ay mananatili sa kulungan sa mahabang panahon. Paliwanag ng social worker, isang babaeng may malumanay ngunit seryosong boses. Ang mga bata ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang accredited foster home. Dahil sa trauma at sa sitwasyon ng kanilang ina, ang pinakamabuting interes ng mga bata ay ang mailagay sila sa isang pamilyang magbibigay sa kanila ng normal at mapagmahal na buhay, malayo sa iskandalong ito. Adoption. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin. Tumingin si Alon kay Liwayway. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong bigat na nararamdaman niya. Kahit na sila ay biktima,
ng isang masalimuot na panloloko. Ang mga bata ay naging parte na rin ng kanilang buhay. Hindi ba? Hindi ba namin sila pwedeng... Nagsimulang magsalita si Alon, ngunit hindi niya matapos kahit siya ay hindi sigurado sa gusto niyang sabihin. Ampunin, alagaan, umiling ng marahan ing social worker. Mr. Monteverde, naiintindihan ko po ang inyong pagmamalasakit. Ngunit isipin ninyo, habang buhay, ang mga bata ay magiging isang paalala ng pinakamasakit na yugto ng inyong pagsasama. At habang buhay, kayo ang magiging paalala sa kanila ng krimen ng kanilang ina. Para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga bata, ang isang malinis na simula sa ibang pamilya ang pinakamainam. Tama ang babae. Alam ni Alon na tama ito. Ang pagiging makasarili ay ang pilitin ang mga bata na manatili sa isang buhay na nababalutan ng anino ng nakaraan. Ang tunay na pagmamahal sa pagkakataong ito ay ang palayain sila. Gagawin namin kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit buo. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya sa buong pulong. Tumingin siya kay Alon at sa isang tingin nagkaintindihan sila. Isang hapon bago tuluyang isinara ang kanilang kaso, pinayagan silang bisitahin ang kambal sa huling pagkakataon. Sa isang maliit at makulay na playroom sa DSWD Center, nakita nila sina Tala at Sinag. Naglalaro ang mga ito, tila walang kamalay-malay sa bigat ng mga nangyayari. Lumapit si Alon. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Papa? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng pagtataka. Ang salitang iyon ay muling tumusok sa puso ni Alon. Ngumiti siya, isang ngiting may halong pait. Hay Tala, hay Sinag, hindi niya alam ang sasabihin. Paano ka magpapaalam sa mga batang inakala mong sayo? Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Makinig kayo ha, may mga darating na bagong mami at daddy para alagaan kayo. Maging mabait kayo sa kanila, okay? At laging tandaan na may mga taong nagmamahal sa inyo kahit sa malayo. Niyakap niya sila ng mahigpit. Naamoy niya ang kanilang buhok, naramdaman ang kanilang maliliit na braso sa kanyang leeg. Isang yakap ng pagpapaalam. Nang bumitaw siya, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Tumayo siya at lumayo. Hinayaan si Liwayway na lumapit. Nakita niya kung paano hinaplos ng kanyang asawa ang buhok ng dalawang bata, bumulong ng mga salitang hindi niya marinig, at hinalikan sila sa noo. Sa kilos ni Liwayway, walang galit, walang panunumbat, tanging awa at pagmamahal para sa dalawang inosenteng biktima. Sa kanilang pag-uwi, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pagdating nila sa mansyon, ang laki at karangyaan nito ay tila isang insulto. Ang bahay na dati puno ng tensyon at kasinungalingan ay ngayon naman puno ng isang nakakabinging kawalan. Ang guest room ay malinis na, walang bakas ni na, Mahalina at ng mga bata. Ang buong bahay ay parang isang malaking entablado na walang artista. Nagtungo si Alon sa bar at nagsalin ng 2 baso ng alak. Iniabot niya ang isa kay Liwayway na tahimik na nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa syudad. Tapos na, sabi ni Alon. Ang gulo, tapos na. Pagtatama ni Liwayway, hindi pa rin lumilingon. Pero paano? Mga naiwan nitong sira. Liway, alam kong kulang ang salitang patawad sa lahat ng nangyari, sabi ni Alon, lumapit sa kanyang likuran. Nasaktan kita. Hindi ako naniwala sa'yo. Naging bulag ako dahil sa pride ko. Sa wakas ay humarap si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit matatag. Nagkulang din ako, Alon. Hinayaan kong maliitin ko ang sarili kong kutob.
Hinayaan kitang magdesisyon para sa ating dalawa. Dapat, noon pa lang, mas naging matapang na ako. Ito ang unang pagkakataon na inamin nila ang kanilang mga pagkukulang sa isa't isa, hindi bilang aggressor at biktima, kundi bilang dalawang taong nagkamali sa loob ng isang relasyon. Tinitigan ni Alon ang babaeng nasa harapan niya, ang kanyang asawa, ang kanyang partner, ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kanyang sariling katangahan. Ang pagmamahal niya rito ay hindi nawala. Sa katunayan, mas lumalim pa ito na bahiran ng isang bagong uri ng paggalang at paghanga. Ngunit ang pagmamahal ba ay sapat na? Sapat na ba para buuin muli ang isang bagay na nadurog na? Tila nabasa ni Liwayway ang kanyang iniisip. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na nilang iniiwasan. Isang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Paano na tayo, Alon? Mahinang tanong nito. Ang kanyang boses ay isang halo ng pag-asa at takot. Kaya pa ba nating ayusin ito? Ang tunay na paghilom ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang dahan-dahang paglalakbay. Ito ay ang mga umagang gigising kang mas gumaan ang pakiramdam kaysa kahapon. Ito ay ang mga ngiting hindi napilit. At ito ay ang muling pagtibok ng puso ng may tiwala, hindi takot. Pagkatapos ng bagyo, ang lupa ay kailangang muling bungkalin at tamnan. Ang pagsasama ni Alon at Liwayway ay parang isang hardin na winasak ng unos, ngunit sa mga kamay na natutong magpatawad at sa pusong natutong magpakumbaba, isang bagong binhi ng pag-ibig ang muling tutubo. Mas matatag, mas malalim. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon sa Azotea Heights na minsan ay naging isang malamig na bilangguan ng kasinungalingan at sakit ay unti-unting nanunumbalik ang init. Ngunit hindi na ito ang dating init na mula sa karangyaan. Ito ay isang bagong init, isang init na nagmumula sa mga maliliit na bagay. Ito ang init ng pag-uwi ni Alon ng mas maaga mula sa opisina, hindi na para magkulong sa kanyang study, kundi para maupo sa tabi niya sa sala, magkwento tungkol sa kanyang araw at pakinggan ang sa kanya. Ito ang init ng kanyang kamay na bigla na lang hahawak sa kanya habang sila'y nanonood ng telebisyon, isang simpleng haplos na nagsasabing, "Nandito ako." Ito ang init sa kanyang mga mata tuwing titingnan siya nito. Wala na ang anino ng pagkakasala, napalitan na ito ng isang malalim na paggalang at paghangang ngayon niya lang nakita. Nagbago si Alon. Hindi, mas tamang sabihing, bumalik si Alon. Bumalik ang lalaking minahal niya, ngunit may dalang bagong aral at mas malalim na pag-unawa. Natutunan niyang makinig hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan sa pagitan ng mga ito. Isang Biyernes ng umaga, habang nagkakape sila sa balkonahe, bigla itong nagsalita. "Mag-empake ka ng damit para sa 2 araw, mahal," sabi nito. Ang kanyang ngiti ay payapa. "Saan tayo pupunta?" Nagtatakang tanong ni Liwayway. "Basta," sagot nito. Isang lugar kung saan matagal na tayong hindi nakakabalik. Kinabukasan, habang bumibiyahe sila, unti-unting naging pamilyar kay Liwayway ang daan. Ang matataas na gusali ay napalitan ng malalawak na bukirin. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon. Papunta sila sa probinsya ng payapa. Ang kanyang bayan. Hindi na sila tumuloy sa luma nilang bahay. Sa halip, lumiko si Alon sa isang maliit na daan na hindi pa niya napupuntahan. Huminto sila sa harap ng isang bagong tayong bahay. Hindi ito mansyon. Isa itong simpleng bahay na nagawa sa kahoy at bato, napapaligiran ng mga puno at may tanawin ng luntiang kabundukan. "Ano to, Alon?" tanong ni Liwayway, puno ng paghanga. "At tintuik," sagot ni Alon. Hinawakan ang kanyang kamay at inalalayan siyang bumaba. "Ilang buwan ko na itong pinapagawa ng palihim, isang lugar kung saan pwede tayong tumakas.
isang lugar kung saan payapa. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng bagong barnis na kahoy at ang sariwang hangin mula sa mga bintana ay sumalubong sa kanila. Simple lang ang mga gamit, ngunit pinag-isipan ang bawat detalye. Ramdam niya ang pagmamahal sa bawat sulok. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa veranda at pinapanood ang paglubog ng araw, may iniabot si Alon sa kanya na isang maliit, eleganteng kahon. Ang unang pumasok sa isip ni Liwayway ay alahas. Ito ang dating Alon, dinadaan sa regalo ang lahat. Ngunit nang buksan niya ang kahon, hindi kumikinang na diamante ang laman nito. Isang tumpok ng mga papel, mga legal na dokumento. Napakunot ang kanyang noo. Binasa niya ang nasa ibabaw. Isang deed of assignment. Nakasulat doon ang pangalan niya at ang pangalan ng Monteverde Holdings International. Alon, ano to? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng malakas. Basahin mo, mahinang sabi nito. Binasa niya ang mga nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Inililipat ni Alon sa pangalan niya ang kalahati, 50% ng lahat ng shares nito sa kumpanya. Nabaliw ka na ba? Ito lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit mo ginagawa to? Tinitigan siya ni Alon. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Dahil natutunan ko na ang leksyon ko, Liway, sabi nito. Noong kasagsagan ng gulo, sino ang tumulong sa'yo? Si Mike, ang abogadong tinulungan kong makapagtapos. Ang pamilya ng dati kong driver na binigyan ko ng puhunan para sa negosyo. Akala ko noon, ang pagtulong ko sa kanila ay isang simpleng pagkakawanggawa lang. Hindi ko alam na ang mga ginawa kong kabutihan pala ang pinakamagandang investment na nagawa ko sa buong buhay ko. Dahil sila ang naging sandata mo noong wala ako. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya, Liway. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ang perang yan, ang kumpanyang yan, wala yang halaga kung wala ka. Huminga ito ng malalim at ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na natitira pa sa kanyang puso. Hindi kita asawa lang, Liway. Partner kita sa buhay, sa negosyo, sa lahat ng bagay at nararapat lang na ang partner ko ay may-ari din ng lahat ng pinaghirapan nating dalawa. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway ay hindi na luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng pag-ibig, ng pasasalamat, ng isang kaluluwang sa wakas ay muling nabuo. Hindi na siya sumagot. Sa halip, yumakap siya kay Alon ng napakahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang sagot. Sa tanong niya ilang buwan na ang nakalipas. Oo, kaya pa nilang ayusin. Sa katunayan, hindi lang nila inayos. Gumawa sila ng isang bagay na mas bago, mas matibay, at mas totoo. Habang magkayakap sila at pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa likod ng mga bundok, ay alam ni Liwayway na natagpuan na nila ang tunay na yaman. At hindi ito nasusukat sa pera o sa laki ng kanilang bahay, kundi sa kapayapaan ng isang pusong natutong magtiwala muli. Ang bawat kwento ng pag-ibig ay may kanya-kanyang pagtatapos. Mayroong mga nagtatapos sa matamis na halik, mayroong sa isang pangako, ngunit ang pinakamagandang pagtatapos ay hindi isang tuldok, kundi isang panibagong simula. Isang simula kung saan ang mga aral ng nakaraan ay nagsisilbing gabay para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang pag-ibig ni Alon at Liwayway ay sinubok ng apoy ng kataksilan at pinalamig ng yelo, ng kasinungalingan. Ngunit sa huli, ito'y muling nabuo, hindi mula sa kundi mula sa isang pundasyong pinatibay ng pagpapatawad, pagtitiwala, at pag-unawa. Isang taon ang lumipas. Ang umaga sa probinsya ng Payapa ay laging may dalang himig ng kapayapaan.
Ang hamog ay dahan-dahang umaangat mula sa luntiing palayan at ang mga unang sinag ng araw ay ginigising ang natutulog na kabundukan. Sa maliit na hardin sa tabi ng kanilang bahay, makikita ang isang mag-asawa. Si Alon, na nakasuot ng simpleng sando at shorts, ay nagbubungkal ng lupa. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang ngiting hindi kailanman nakita sa kanya sa loob ng boardroom. Siya ay nagtatanim ng mga buto ng gulay. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata ay ngayon naman ay sanay na sa lupa. Si Liwayway naman, dala-dala ang isang pandilig, ay maingat na dinidiligan ang mga namumulaklak na rosas. Ang kanyang tawa ay malaya at masaya, sumasabay sa huni ng mga ibon. Mahal, sigurado ka bang kamatis ang itinatanim mo dyan? Pabirong sabi ni Liwayway. Baka mamaya, damo lang ang tumubo dyan. Huwag mong maliitin ang agricultural skills ko. Sagot ni Alon, nagpapahid ng pawis. Ito ang bagong Monteverde Venture, Monteverde Farms. Mas malaki pa ang kikitain nito kaysa sa holdings. Nagtawanan sila. Ang kanilang biruan ay simple. Malayo sa mga komplikadong usapan ng negosyo na dati bumabalot sa kanilang buhay. Tuwing weekend, dito na sila umuuwi. Ito ang kanilang santuwaryo, ang kanilang paalala sa kung ano ang tunay na mahalaga. Pagkatapos sa hardin, naupo sila sa kanilang beranda. May dalang tasa ng mainit na kape. Tumingin si Alon sa kanyang asawa. Ang Liwayway sa kanyang harapan ay mas maganda pa kaysa dati. Mayroon ng isang bagong kumpiyansa sa kanyang mga mata, isang kapayapaan sa kanyang ngiti. Hindi na siya ang asawang naglalakad sa likod ng anino ng kanyang asawa. Siya na ngayon ay isang partner, isang reyna na may sariling kaharian. Alam mo, nagsimula si Alon, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Noon, akala ko ang pagiging mayaman ay ang pagkakaroon ng maraming pera, ng malaking bahay, ng kapangyarihan. Akala ko yun ang magpapasaya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Pero ang lahat ng yun muntik nang mawala sa isang iglap. At sa mga sandaling akala ko mawawala na ang lahat, isa lang ang pinagsisihan ko. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang bawat araw na hindi kita pinakinggan. Ang bawat sandali na binalewala ko ang tiwala mo. Hinigpitan ni Liwayway ang hawak sa kanyang kamay. Tapos na yun, Alon. Ang mahalaga, natuto tayo. Oo, sabi ni Alon, isang malalim na pasasalamat ang nasa kanyang boses. Natutunan ko ang pinakamalaking aral sa buhay ko. Ang tunay na yaman pala ay ang umuwi sa isang tahanan kung saan alam mong may nagtitiwala sa iyo ng buo. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng loob na dala ng pagmamahal na tapat at totoo. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Itinuro niya ang silangan kung saan ang araw ay unti-unti nang sumisikat ng buo. Tignan mo, sabi niya, bagong umaga na naman, isang bagong Liwayway. Tumingin sila pareho sa pagsikat ng araw. Isang bagong Liwayway hindi lang para sa araw na iyon, kundi para sa kanilang pagsasama. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa pinakamadilim na gabi, ngunit ngayon na ito ay sumisikat, mas maningning at mas mainit kaysa dati. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa, sa lawak ng iyong pagpapatawad at sa katatagan ng pag-ibig na pinili mong alagaan at ipaglaban. At sa payapang umaga na iyon, sa kanilang munting hardin, habang ang mundo ay dahan-dahang nagigising, alam ni na Alon at Liwayway na sila ay nasa tamang lugar. Sila ay umuwi na. Sa wakas, umuwi na sila sa isa't isa at dito po, nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan
ay hindi ang ginto o salapi na ating naiipon, kundi ang mga relasyong ating pinahahalagahan at ang kabutihang ating ipinupunla sa puso ng iba. Ito ang yamang hindi kailanman mananakaw at mananatili magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento ni Alon at Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.